Yan, hi guys. Tagal lang service ko. Mag-vlog na daw ako dito sa paligid. Nangyari dito sa ano ko eh. Maluwag na yung ano niya. Ayan. Dito ako sa labas ng bahay habang nag-aantay ng service namin papuntang Changhua. Kasi doon ako magme-medical. Ayan, itutour ko muna kayo dito. Eh, bakit kumandar ito? So, yan yung paligid-ligid natin na lagi ko namang pinapakita ito sa inyo. Yan. Ayan, malapit lang kami sa highway. Tagal ng car ko. Tuyot yung ano ngayon, yung mga damo. Dati, tinatamnan ng may-ari ng ano. Mais. Doon sa unahan gulayan yun doon. No? Yan yung mga kapitbahay ko dito. Tapos yun. And doon may gasoline station doon. Tapos yan nakikita nyo yung ano na yan. Yun yung kung sa Pinas itawag natin dyan is flyover ba or overpass. Ay flyover ata pag sa sasakyan, diba? Tawag dito sa Taiwan is freeway. Ayan yung mga ano. Tapos ayan. Yun lang. Yung dating nakatanim dito na mais eh dinaanan ng bagyo. Tapos yun pinagpahinga muna ng may-ari yung lupa niya. Tapos nung nakaraan nilinis nila tapos hanggang ngayon wala pa rin nakatanim. Umusbong na uli yung mga dating ano na mais. Tingnan natin. Nag-usbong na siya uli yung mga mais. Kaya yung malunggay ko. Malunggay. Eh, may dumidikit pa naman dito na damo. So, yan. Marami nang tumubo. May iban pala ito nagtatago. Ang ginagawa niya dyan, nag-itlog kayo. So, yun lang. Tapos doon yung lumang bahay ng kapatid ni Akong. Tapos yan. Sa loob ng ano mag-almost ano na ako dito 6 years. Pangalawang kontrata ko na kasi ito eh. Sa August is ano na mag-i-end contract na ako ng ano pangalawa. Tapos hangga't hindi ako iniiwan ni Akong, magre-renew pa rin ako sa kanila kasi bihira ka makatagpo ng amo na mabait. Ayan, magkikwentuhan lang tayo habang naghihintay ako ng aking service. So ayan, may atis doon. Sabi nga kasi may relievo ako na nurse ngayon nag-aalaga kay Akong kasi wala sila amo. Sabi niya na, buti nakatagal ka dito ng ganun katagal na 5 years nga daw. Sabi niya, wala kang kaibigan dito, walang malayo sa kapitbahay. Sabi ko, gusto ko tong lugar nito kasi tahimik. Walang marites. Ayan. Ito yung mga kapitbahay ko dito yan. Pag minsan na bored ako sa loob ng bahay, ayan, lumalabas ako dito, yung mga ka-friend ko dyan sa Facebook, ayan, nakita nyo yan, mga pinopost ko to sa Facebook ko. Ayun na, may atis. Kaya lang hindi siya nahihinog kasi maraming ang ibon dito. Yan, inuunahan kami ng ibon, kaya ayan, tingnan mo yan, oh. Saan na ba? Ayan, ayan. Kinakain nila na hindi pa masyadong hinog, inuunahan kami ng ibon. Tapos doon may bayabas din doon. Pero iba na yung may-ari nun. Ito kasing part na ito sa sa kapatid to ni Akong. Tapos ito yung ito yung mga sinaunang bahay ng ng Taiwan. Ayan o, napakatibay nito. Siguro nasa 100 taon na ito. Itong tapos ayan yung pinaka-main na bahay nila. Tapos alam ko ito yung kusina nila. Ganun, ang style ng mga bahay ng Taiwan noon is pahaba, sila parang pa isang compound. Hindi uso sa kanila yung matataas na building noon kasi nga laging nalindol dito sa Taiwan. Kaya yung mga sinaunang bahay na hindi pa gaano sa mga
tawag doon, construction yung anong Taiwan yan. Ganyan yung mga bahay nila. Ayan yung kusina at saka yung banyo nila nandyan. Tapos, ayan, nandyan yung kwarto. Tapos, sala nandyan. Sa kakainan ata nandyan na rin. Wala nang nakatira dyan matagal na. May kapitbahay kami pero walang tao, ganun. Sa kapatid ni Akong yan. So, yan lang yung paligid ko dito. Maraming sasakyang dumadaan kasi parang yung highway, yung daanan na to is yung mga cargo truck ang dumadaan, mga tank truck, yung mga nag-ano ng gasolina. Kasi malapit ito sa parang may doon sa unahan doon, parang bodega ng ng mga cargo truck doon. Tapos may dito, may malapit na factory, yung Formosa factory ng Taiwan. Malapit dito sa bahay ni Amo. Siguro mga 20 minutes na biyahe. Ay, hindi naman. 15 lang ata. So, yan lang. Tapos doon yung bahay nila Amo, hindi natin pakita kasi bawal. Joke lang. Tapos dito sa bakuran ni Amo, may pig, yung pig na fruit. Pig FIG, ganun. Ayan siya, Yung tsura niya pag hilaw. Tapos yun yung pahinog na. Pag hinog na hinog siya is nagiging maroon. Tinikman ko yan, hindi ko gusto yung lasa kasi siya yung malabsa. Pero si Amo gustong gusto yan kainin. Ako di ko type. Gusto ko yung bayabas. Sa wakas dumating na rin yung ang aking sundo na service. So malapit pa rin ito sa bahay ng amo ko. Ayan, yung nakikita niyo mga tangke na yan is lagayan ng pagkain ng pato yan. Tapos ayan, papunta na kami sa may freeway niyan para sunduin yung ibang kasamahan pa naming mag-medical. So ito yung tinuturo ko kaninang gasolinahan. Tapos ito yung freeway na sinasabi ko. Ayan, nandito na kami sa taas ng freeway. So malapit pa rin sa bahay ni Amo. Ayan yung mga nakikita rin pag nagbabiyahe ka dito sa mga probinsya ng Taiwan, mga taniman ng gulay ang makikita mo sa mga gilid-gilid ng ng freeway or kalsada. Ayan, mga nakatanim dyan ngayon is parang broccoli at saka pitcha dun sa unahan. Tapos ito na ani na tong part na ito. So yan po. Tapos yan, parang nasa Pinas lang din ako kasi may mga tower na ganito. Malapit pa rin ito sa bahay nila Amo. Part pa rin ito ng Mailyaw or Mailaw sabi ni Google. So yan, pinunta namin yung isang kasama na mag-medical. Indonesian siya. Sa bagay ako lang pala mag-isa talagang Pinay dito. At yan, may nakita akong ibon. Sinama ko na rin sa video natin. At habang inaantay namin yung isang kasamahan namin, so ayan, nakita ko tong maliit na garden. Yan, ganyan ka-industrious yung mga Taiwanese. Hanggat pwedeng tataniman nila yan. So biyahe uli para sunduin pa yung ibang kasama namin na mag-medical. Yan yung mga tangke na hindi ko alam kung anong laman yan. So ganyan, di ba napakalawak ng dito, parang bihira ka makakita ng mga matataas na buildings dito sa sa part na ito kasi probinsya nga siya. Yan, mga medyo malalawak yung makikita mo, tawag doon, space kasi puro taniman ng gulayan, tapos minsan mais, minsan palay, ganun yung way of farming dito sa Taiwan. Hindi sila nagpupundo sa isang pananim lang kasi sa Pinas pag nagtanim ng palay lang talaga tinatanim. Dito sa kanila is babago-bago sila ng pananim, tapos minsan pinagpapahinga nila yung lupa nilang mga isang buwan kasi kung sa tao pa malalaspag daw, kaya ayun, pinagpapahinga nila yung lupa pag sa pagtanim para manumbalik ang kanyang dating sigla. Ganun. Ayan, ang ingay ng mga kasama ko, sila nag-uusap. Yung dalawa sa harapan ko is Vietnamese, dalawang Vietnamese, tapos yung katabi kong tatlo is Indonesian, tapos parang 6 ata dun sa likod na Indonesian. So wala talaga akong makausap at ang ingay nila, wala akong katsukaran, wala akong kapartner mag-ingay din, kaya ayan, nag-iimot-imot na lang ako sa biyahe. Ayan, tapos nakikinig ako ng music, talagang full volume ko yung
Bluetooth earbuds ko. Kasi parang pag nakikinig ako sa kanila na halo-halo yung pinag-uusapan tapos hindi ko pa naintindihan, parang sasabog na yung utak ko, kaya nag-ano na lang ako dyan, nag-emote-emote na lang si inang nyo o habang nasa biyahe. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on. So ayan, nandito na kami sa hospital, tapos na ako mag-x-ray sa time na ito. At andito kami sa second floor ng hospital para magpakuha ng dugo at saka magpa blood pressure. Sa haba ng pila, inuna ko nang magpatingin dun sa doktor for physical examination. At tapos na ako lahat, kaya ito na yung sa poops naman ang pinakahuli. Medyo nahirapan si inang yung mag-poops. Kaya humingi na ako nitong yung enema para makapoops. Ako talagang pinilit ko mag-poops at ako na lang ang naiwan sa lahat ng nagpa-medical. Ako ang pinakahuli. Tinawag na ako ng nurse kasi baka nag-aalala sila baka may nangyari na sa akin sa loob ng CR. Hindi nila alam na nahirapan ako manganak. Ako lang mag-isap sila. YouTube. YouTube.